Narito na ang Veritas Editorial, ang paninindigan ng Veritas 846 sa mga napapanahong usapin sa bansa. Pakinggan si Reverend Father Anton C.T. Pascual, ang radyo ng simbahan. Veritas Editorial. Kapanalig, may pagbabanta ang China sa mga senador at opisyal ng gobyerno na dumedepensa sa West Philippine Sea. Sa isang pahayag na inilabas ng Foreign Ministry of China, sinabi ng gobyerno ng bansang ayaw tantanan ang karagatan ng Pilipinas na pabayaan na ng mga opisyal natin ang pagpapakalat daw nila ng malisyosong impormasyon tungkol sa China. Nagugat ito sa mga banat ni Philippine Coast Guard spokesperson Commodore J. Tariela na propaganda lang ng China ang pag-aalok nito ng tulong sa mga mangingisdang Pilipino sa West Philippine Sea. Una sa lahat, walang presensya dapat ang China sa ating karagatan. Yan po ay ating soberenya, di po ba? Mahirap daw paniwalaan ang intensyon ng China, lalo pat hindi na mabilang ang mga insidente ng paghaharas ng Chinese Coast Guard, di po ba? Hindi lang sa mga mangingisda, kundi pati sa mga barkong nagpapatrol sa ating teritoryo. Ilang araw ang lumipas, mga senador naman ang pinuntirya ng China sa pamamagitan ng Deputy Spokesperson ng Chinese Embassy sa Pilipinas. Pinapaalalahanan niya ang mga senador na may limitasyon ng freedom of speech. Bago raw sila magkomento, intindihin daw muna nila ang diplomasya. Kung hindi raw, magiging katawa-tawa lamang daw sila. Kinundina ng mga senador ang mga pahayag ng China na tila pinupulis kung paano isa sa katuparan ng mga opisyal natin ang kanilang tungkulin na isulong ang interes ng bansa. 15 sa kanila ang pumirma sa Senate Resolution number 256. Iginit nilang ang mga pahayag ng China Foreign Ministry at Chinese Embassy ay salungat sa mga accepted standards of diplomatic conduct and mutual respect between states. 9 na senador ang hindi pumirma. Bakit kaya? Totoong may kaakibat na responsibilidad ang freedom of speech o ang katayaang magpahayag ng ating opinyon at saloobin. Hindi nga ito dapat humantong sa pambabastos at pag-aalipusta. Bagay na dapat ding bantayan ng ating mga leader sa kanilang sarili tuwing magsasalita sa publiko. Sa mga isyong may kinalaman sa agawan ng teritoryo at soberenya, malaking hamon ang manatiling diplomatiko habang matatag sa paninindigan. Pero mas malaki ang inaasahan natin sa ating mga mambabatas na manindigan para sa interes ng ating bansa. Kapag lantarang ginigipit ng mga dayuhan ng ating mga kababayan sa isang lugar na tayo ang may karapatang mga siwa, ang mga leader natin ang dapat na unang magtanggol sa kanila. Kapag nagpapakalat ng maling impormasyon at propaganda, ang mga dayuhan para guluhin ang isipan ng mga mamamayan ng bansang ginigipit nila, ang mga leader natin ang unang dapat umalma. Kapag pinagbabantaan na ang leader nating manindigan para sa bayan, ang mga kapwa leader nila ang dapat na tumindig, di po ba? Ang nakakalungkot, kapanalig, tikong ang bibig ng ilang mga senador natin. Aba, mukhang duwag. Meron pa ngang pinagtatanggol ang nanggigipit na mga dayuhan. Anong tawag mo dyan? Hindi raw dapat ituring na kontrabida ang China. Ang masaklap pa, sila rin ang laging nagsasabing mahal nila ang kanilang bayan. Bukang bibig nila ang katapatan sa ating watawat. Ipinagkakalangdakan nila ang kanilang mga sarili bilang makabayan. Pero nasaan sila sa harap ng pagbabanta ng mga dayuhan? Ipinahihiwatig maging sa mga panlipunang turo ng ating simbahan na ang mga pinunong kumikilos para sa katarungan sa harap ng paggigipit ay kumikilos din para sa tunay at pagmatagalang kapayapaan o shalom. Peke ang kapayapaang sinasabi ng mga leader na tinatanggap lang ang paggigipit at tahimik sa pang-aabuso ng mga dayuhan. Akma para sa ating mga leader ang paalaalang ito sa Aklat ng Isaias 1:17. Pag-aralan ninyong gumawa ng makatuwiran. No?
Kaya kapanalig, kabilang dito ang paninindigan para sa kapakanan ng mga Pilipino. Makatutulong kung magsasama-sama ang ating mga leader na manawagan ng pagkapanagot sa mga karahasang nangyayari sa West Philippine Sea. Makatutulong din kung nag-aambag sila sa diskusyon tungkol sa issue sa halip na lituhin palalo tayong mga Pilipino. Kapanalig ang ating mga hinalal nariyan upang ipagtanggol ang Pilipinas, ipagtanggol ang ating karapatan, ipagtanggol ang ating soberenya. Suportahan po natin ang nagtatanggol ng mga senador at ating pagsabihan itong mga duwag at tahimik lamang. Sumainyo ang katotohanan. Inyong napakinggan ang Veritas Editorial. Ugaliing pakinggan ng Veritas Editorial kasama si Reverend Father Anton C.T. Pascual. Veritas Editorial.